Hey, good morning mga kapatid. Hindi, ngayong umagang ito ay tayo ay dadako sa ating devotion or sa ating daily devotion sa ating God's Morning. At ngayon po ay araw ng Friday, April 4, 2025. At ngayon po ay pag-usapan natin ang Alpha, ang pinagmulan, ang Genesis 1, verse 1. Sabi nga doon, from nothingness to majesty, the power of God's Word. At ngayon sa ating pagsisimula, para sa ating pagbabasa ng talata at ng pananalangin, ay sasamahan tayo ng aking partner ngayon. At magandang umaga, Pastor Ape. Kasama na natin by online. God's morning po mga kapatid, sabi nga po sa Genesis 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po Panginoon sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa patuloy na pagmamahal at paggabay sa bawat isa sa amin. Kalakasan po ng katawan ang aming hiling sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa paggabay at pagmamahal na pinagkakaloob mo sa bawat isa. At ganoon din po, Panginoon, tinataas po namin sa inyo at pinapanalangin ang mga may sakit, Panginoon, si Pastor Pe, si Kuya Chris, at sa mga taong makakarinig nito, Panginoon, na may karamdaman. Nawa, Panginoon, palakasin mo ang katawan ng bawat isa sa kanila at itama mo po ang mga mali sa kanilang katawan, Panginoon. Nang sa ganoon ay makaramdam sila ng kaginhawahan, Panginoon. Maraming salamat po sa complete healing na ipagkakaloob mo sa kanila. Ganun din po, Panginoon, samahan po ang aming maghapon. Samahan mo rin po kami, Panginoon, sa kalinawan ng aming pag-iisip sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Sa ganun ay ito ay ating sa pamuhay sa aming pang-araw-araw na gagawin. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sabi nga po mga kapatid, dito sa ating talatang binasa, ay doon sa Amplified Version, in the beginning, God, it means Elohim, our God, created by forming from nothing, the heavens and earth, ang kanyang paglikha ng langit at ng lupa. At ito ay nagpapatungkol sa lugar na kung saan ang tao at ang Diyos ay sinasabi nating naging isang lugar, at dating wala na ngayon ay meron. At sa ating buhay, sa magulong mundong ito na nagpapakita na nandiyan ang problema at madaming bagay na tayong iniisip, mga alalahanin sa buhay na ating maaaring kinaharap. At ang salitang ito na from nothingness to majesty is the power of God's Word, ay isang mahalagang pagpapaalala sa atin bilang mga Kristiyano na ang Diyos ang siyang naglikha ng lahat. At dito sa talatang ito ng ating Biblia, ito yung kauna-unahang word, ay isang pagpapahayag tungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Ito mga kapatid ay nagpapahiwatig sa atin ng isang katotohanang sumasaklaw ng lahat. Sabihin, everything ay nagpapatungkol dito. Ano man ang ating naiisip, mga pangyayari sa ating buhay ay nagpapatungkol dito. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Maging nakikita man natin o hindi natin nakikita. At ang lahat ng bagay na ito ay nilikha niya ng mabuti, maayos. At ang anumang bagay na nagpasama dito ay dahil bunga ng kasalanan at bunga na naghahari sa mundong ito. Sabi nga, ang paghahari ng kasamaan na siyang kailangan ng natin ng Diyos upang ang kasamaan na ito ay magapi, ang kadilimang ito ay magkaroon ng liwanag, at dahil dyan, ang
pinagmula ng lahat ng nilikha ay ninanais niyang ibalik ang mundong ito sa maayos na forma, sa maayos na pagkakalikha, na dinungisan ng kasamaan. Maaring ito ay sa ating maling pagkakaunawa o dahil sa hindi natin nakikita ang Diyos na siyang lumikha o wala sa atin ang Diyos. At sa ating mananampalataya ay nagpapaalala sa atin na maging ilaw ng mundong ito. Ang salitang wala o nothingness, sabi nga po dun sa salita natin sa unang bahagi, ng pasimula, ay nagpahiwatig na bago pa man ang lahat, wala pang anumang bagay, walang langit, walang lupa, walang oras, walang espasyo, ang Diyos lamang ang nandoon. Meaning to say, yan po yung kawalan. Wala pa ang lahat. At mula sa wala, nagmula na nagkaroon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nilikha ang langit at lupa. Sounds familiar po ba na ang Biblia ay sinasabi nating salita ng Diyos? Na kung tayo ay nasa panahon na wala tayong pag-asa, nawawalan tayo ng lakas, natatakot tayo, nagkakaroon tayo ng misunderstanding sa mga bagay, ay nandyan po ang salita ng Diyos. Na mula sa wala, ngayon ay magkakaroon tayo. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. At katulad sa paraan ng ito, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang Diyos na walang hanggan, ang Diyos na malakas, ang Diyos na nagbibigay nagbibigay ng lahat ng bagay. He is our provider. Mula sa isang kawalan hanggang sa pagkakaroon. Ang salita ng Diyos na nilikha ay nagpapahiwatig ng isang aksyon, isang kilos ng paglikha. At sa salita ng Panginoon Diyos, makatutunghay tayo ng pag-asa. Ang salita na ito mula sa Genesis 1:1 ay sabi nga sa Hebrew word is dabar. Sabihin po natin dabar. Po. Ito po ay nangangahulugan ng, sabi nga ng salita, bagay, kaganapan, kautusan, plano o pahayag. Ang Genesis 1 verse 1 ay hindi lamang simpleng salita, kundi isang makapangyarihang salita na nagpapahayag ng kalooban ng Diyos. At sa konteksto ng paglikha, ang dabar ay tumutukoy sa salita ng Diyos na nagbibigay ng pagkakaroon sa lahat ng bagay. Ito ay isang salitang naglalaman ng kapangyarihan at autoridad upang lumikha ng isang salita na nagiging katotohanan. Sabi nga, ganun makapangyarihan ang salita ng Diyos. Na minsan nakalulungkot, na minsan ay pinagwawalang bahala natin ang Biblia. No? Mas busy tayo sa mga makamundong bagay kaysa tayo minsan ay uma-attend ng Bible study o ating pinagbibigyan o nagtutuon tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga po, no, napakahalaga ng salitang ito. Sa Aramaic, ang dabar ay Malta. No? Sabi nga po, ang salita ng Panginoon Diyos, ang original na translation nito ay Aramaic, Hebrew, and Greek. At dito sa sinasabi natin, bagamat nag-iiba ng tunog, may parehong konseptong pagpapahayag ng makapangyarihan na salita ng Diyos. Meaning to say, ang salita ng Diyos ay nagiging katotohanan.
Kaya nga mga kapatid, huwag tayong manghinawa sa patuloy na pagbabasa ng Biblia. Ituon natin ang ating buhay sa salita ng Panginoon Diyos dahil ito ay makapangyarihan. Sabi nga, ito ay lumikha at nagkaroon ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. Nagkaroon ng kaayusan ng sanlibutan. Nagpakita ng kanyang kapangyarihan at otoridad. At sa kanyang salita, nagkakaroon tayo ng buhay. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Sabi nga, ang kawalan, kung titingnan po natin sa ating buhay, maaring ang kawalan na ito ay tumutungkol sa kawalan natin ng pag-asa, kawalan natin ng kalakasan, kawalan natin ng wisdom, pangunawa. Subalit nandiyan ang salita ng Panginoon Diyos upang pagkalooban tayo ng kalakasan na maunawaan ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Ang paglikha ay isang pagpapakita ng kalooban ng Diyos because He is our Abba Father. He is the Creator. Sabi nga po, na kaya niyang lumikha ng pag-asa sa gitna ng ating kawalan. Nais niyang magkaroon ng isang mundo, ng isang kosmos, isang lugar na kung saan ay makikita niya ang kanyang kaluwalhatian. Kaya nga kahapon, di ba pinag-aralan natin na anuman ang ating ginagawa, it's all for the glory of God. Hanggat hindi natin nakikita ang purpose ng Lord sa ating buhay, hindi natin maunawaan kung ano ang buhay nito. Ang Genesis 1:1 ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ay nagsalita at dahil sa salitang yan ay nagkaroon. Ang kanyang salita ay ang kapangyarihan at ang katotohanan. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nilikha niya ang lahat ng bagay. Mula sa pinakamaliit na atom hanggang sa pinakamalaking kalawakan. Ang Diyos na ating tagapaglikha, ito'y nagpapatunay na ang Diyos ang may kakayahan sa mga bagay na ating nakikita at hindi nakikita. Walang ibang Diyos o kapangyarihan na lumikha sa mundo, kundi siya lamang. Ang salita ng Diyos ay ang kapangyarihan ng isang puwersa na may kakayahang lumikha, magbago at magligtas. At kung nilikha niya ito, dahil ito ay may layunin, may purpose. Sabi nga, ang mundong ito, it revolves, no? Sabi nga, mayroong kaugnayan ng lahat. Pag sinira natin ang kalikasan, nasisira ang ating atmosphere, na ito ay nagbibigay ngayon sa atin ng walang kaproteksyonan. Kaya nga nagkakaroon na tayo ng baha, nagkakaroon na tayo ng mga bagay. Dahil ang tao ay sinisira ang likha ng Diyos. Sabi nga, kahit nga sa ating mga sariling pananaw o damdamin, binabago natin ang salita ng Panginoon Diyos. Nagkakaroon na ngayon ng bakla, nagkakaroon na ngayon ng tomboy. At noon naman, ay dahil yan sa pagsaway ng tao. Hindi yan layunin ng Diyos. Dahil ang layunin ng Diyos ay magkaroon tayo ng kasapatan. At ang paglikha ng Panginoon Diyos ay hindi isang aksidente. Lagi po siyang may layunin. Kung siya ay nagkaroon ng layunin sa mundong ito, mayroon din siyang layunin sa ating buhay. Sabi nga, ang ating layunin o sa ating aplikasyon sa ating talatang ito ay nagpapakilala po sa atin ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Na ang Diyos ay siyang pag-asa sa gitna ng anumang paghihirap natin. Kapag tayo ay nasa gitna ng kahirapan o pagkawalan ng pag-asa, ang Genesis 1 verse 1 ay nagpapaalala po sa atin na ang Diyos ang lumikha mula sa wala.
Ang pagtitiwala natin sa Diyos at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban ay nagdudulot ng tunay na pag-asa at kaligtasan. Sabi nga po sa atin ng Proverbs 10, verse 28 hanggang 30. 28. Ang pag-asa ng matuwid na may magandang kahihinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama ay dulot ay kabiguan. 29. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. 30. Ang matuwid ay nananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Amen. Napakaliwanag po ng pahayag nito. Kahit na may mga pagsubok sa mga taong matuwid, ay mayroong pangako ang Diyos na nangangalaga at proteksyon. Kaya nga dapat po natin laging ingatan, lagi nating alalahanin ang mga salita ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Naalala ko tuloy ang awit ni Haring David sa Psalm 23, verse 1 to 6. Psalm 23, verse 1 to 6. 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. 2. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. 3. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, sapagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. 5. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinuhos sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. 6. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di na magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen. Sabi nga, ang awit na ito ng tiwala sa Diyos bilang tagapag-alaga ay nagbibigay. O sabi nga, kahit na may mga paghihirap, ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos ay nagbibigay po sa atin ng gabay at nagdudulot ng kapayapaan at pag-asa. Ang pagsunod natin sa mga salita ng ating Panginoon Diyos at paalala ay nagbibigay sa atin ng katatagan. Sabi nga rin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 11 verse 28 hanggang 30. 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 29. Pasanin ninyo ang inyong pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin, binibigay ko sa inyo. Amen. Sabi nga, yan yung mga hamon ng buhay. Yan yung ating pagsunod sa ating Panginoong Yesus. Ito po ay nagdudulot ng kaginawaan at pag-asa sa gitna ng kahirapan. Minsan, natatakot nating harapin ang katotohanan, natatakot nating hakbangan. No, sabi nga, magbahagi ka ng salita ng Panginoong Diyos. Naku, ako po ay busy. Ako po ay maraming gagawin. No? Pero ang katunayan niyan, maraming hadlang. Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang maging kagamit-gamit sa Panginoon Diyos. Subalit, ito ang siyang pamatok na ninanais ng Panginoon Diyos sa atin. Ang patuloy na pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Saan man lugar tayo naroon. Sa ating pamilya, sa ating trabaho, o kung saan man. Tandaan po natin, kung kaya ng Diyos na lumikha ng sansinukob mula sa kawalan, kaya rin niyang dalhin tayo sa tagumpay mula sa ating mga pagsubok. Ang pangunawa sa kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na tanggapin ang kanyang awtoridad sa ating mga buhay.
Ito yung pag-surrender natin. Ito yung kawalan sa ating buhay na siya magbibigay naman ng tagumpay kung ito ay ilalagak natin sa ating Panginoon. Kapag pinagtitiwalaan natin ang kanyang salita, nagkakaroon tayo ng lakas upang madaig ang mga paghihirap at lumago sa ating pananampalataya. Kailangan po natin ng pangunawa sa kahalagahan ng salita ng Diyos para sa ating buhay. Gaano ba natin ito iniingatan? Gaano ba natin ito pinahalagahan? Ito ba ang priority na ating buhay? Kung mahalaga ang salita ng Panginoon Diyos sa ating buhay, magkakaroon po ng pagbabago ang buhay natin ito. Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na baguhin ang ating buhay. Kapag patuloy tayong nagbabasa ng Biblia, sabi nga, pinaglilinayan o pinagbubulayan natin ang mga turo ng ating Panginoong Hesus at sinusunod ang kanyang mga kautusan, magkakaroon po tayo ng pagbabago sa ating puso at sa ating isipan. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos ay isang paraan upang makilala natin siya na mas mabuti. At sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagkikipag-ugnayan sa ating Ama na nasa langit, ang tagapaglikha. At dito, maisa sa buhay natin ang salita ng Panginoon Diyos. At tayo ay magiging kagamit-gamit sa Panginoon o magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos o nagiging kagamitan tayo ng Diyos. Nagiging kamay, nagiging paa, nagiging tinig tayo ng Diyos. Kung ang salita ng Panginoon Diyos ay may kapangyarihan na lumikha ng lahat ng bagay, mayroon din tayong kapangyarihan na gamitin tayo upang magdala ng pagbabago sa mundong ito. Kapag ibinabahagi natin ang salita ng Diyos, nananalangin tayo at naglilingkod sa iba, yan po ay nagiging kagamit-gamit tayo sa ating Panginoon Diyos. At nagiging liwanag. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay liwanag sa mundong ito. Kapag ibinabahagi natin ang kanyang salita, nagiging liwanag din tayo sa mundong ito. Ang ating mga salita at kilos ay dapat na sumasalamin sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. At dito po, sa ating pagtatapos, ang From Nothingness to Majesty, the Power of God's Word, ay patuloy po nagbibigay sa atin ng isang pangunawa sa kapangyarihan ng Diyos at ang kahalagahan ng kanyang salita sa ating buhay. At sa ating paglalapat nito sa ating buhay, ito po ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa kanyang kapangyarihan, mag-aral ng kanyang salita, at maging kagamitan o kagamit-gamit para sa ating Panginoon upang magdala ng pagbabago sa mundong ito. Tayong lahat ay inatasan upang dalhin ang salitang ito, ipahagi, ikalat sa mundong ito. Kaya nga pagka tayo ay nabibigyan ng task, excited dapat tayo. Salamat po Panginoon. Ako ang gagamitin. Hindi dapat natin nagiging salita, ako po'y nahihiya. Ako po'y hindi handa. Mga kapatid, alam ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat. Alam ng Diyos na kulang ang ating kakayahan. Kulang ang ating pangunawa. Pero hindi ba napakadakila na sa dinami-dami ng tao, tayo ang ginagamit niya o gagamitin niya. Huwag natin sayangin ang oras at pagkakataon. Dahil ang oras ay lilipas at hindi natin kayang ibalik ang anumang nawala. Subalit hindi yan dahilan upang tayo manlupaypay. Dahil habang tayo nabubuhay, ay meron tayong pag-asa. Dahil ang salita ng Panginoon Diyos ang siya nating sandigan. Ang salita ng Diyos ang ating patnubay. At sa ating buhay na ito, tayo ay magiging kagamit-gamit. At tayo ay patuloy
natuturuan at bibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid, at nais kong hinga ng huling pananalita ang aking partner ngayon sa ating talakayan ito. God's morning po mga kapatid. Praise God. Salamat sa Panginoon sa paglikha sa lahat sa atin, sa lahat ng meron sa atin, sa lahat ng ginagamit natin. Sabi nga po, ang Panginoon sa panimula ay nilikha niya ang anumang meron tayo na kagamit-gamit, anuman ang meron tayo sa ating paligid. Una po niyang nilikha ang mga bagay na iyon bago ang tao. Kaya ang tao po ay dapat nakasandig lang ang tawag doon. Nakasandal lang sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang nagbibigay ng lahat kung ano man ang meron sa atin. Kung ano man ang pasanin natin, ibigay natin sa Panginoon at ang Panginoon din po ang magbibigay ng solusyon kung ano man may pinagdadaanan natin. Yung mga sakit natin sa katawan, yung mga problema na dumadaan, isang guni lang po natin, ibigay natin sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon lang po talaga ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng peace of mind na ating kinakaharap sa mundo ito. Napakagulo na po natin ngayon, lalo na sa politika, sa kalsada. Ang dami kang makikita na talagang nag-aaway-away dahil sa trapiko, sa init ng panahon. Wag po nating dalahin sa labas or kahit sa loob ng tahanan, wag nating dalahin. Idala natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga suliranin. At ang Panginoon na magbibigay sa atin ng kapayapaan para sa kinakaharap natin dito sa mundong ito. Patuloy po tayong manalig sa ating Panginoon, magdasal, at sa mga ginagawa natin ito, marami po ang mga naaabot sa social media kung mai-share po. Tapos kung meron man pong makakakita nitong ating God's Morning na ito na may mga pinagdadaanan, alam po na ang Diyos po ang hihipo sa taong yun. Hindi po natin alam na nakatulong na tayo doon sa taong yun. So patuloy po tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Mag-ingat po tayong lahat. Amen. So, purihin natin Panginoon Diyos at ngayon naman tayo dumako sa ating mga kapatid online. No? Sabi nga, ito ay tayo pinangunahan ni Nay Winnie Matual, no, sa Billy Escudero at ng ating at ni Pastora Fe, no, dito sa San Pablo City, no. Kasama rin natin si Ate Cindy sa Pampanga, si Ate Lilibet Chua sa Alamada, no? Si Nay Edna ng Liliw, Laguna, no? Blessed God morning, no? Pagbati, no? Yan. At ganun din, kasama rin natin ang aking magandang nanay, yan, si Corazon Mercado, yan. God's morning. At pagbati ni Nay Winnie din kay Avi, kay Malu, kay Michelle at kay Mark at sa buong De Los Santos and Andal family. At pagbati rin ni Nay Winnie kay Pastora Belma at Pastor Edsrona. Yan. At kay Ate Marta, no? Kasama natin yata si Ate Marta. Kay Julius, Anthony Arteliaga at buong family, Jericho, Louis, yan, Patual family, yan, ito yung prayer request ni Nay Winnie kay Kuya Chris, kagalingan sa asthma, yan, yan, sabi nga ni Nay Winnie, salamat po sa mabuti mong ginawa, yan, happy weekend, sabi nga rin ng aking mother, kagalingan po ni Nanay Lina silang. Yan, napaano kaya si Nanay Lina. Yan, pagbati natin sa Nonoso family, kay Kuya Tony, kay Ate Nela, kay Aloha, kay Tim, kay Tiffany, at sa Talavera family. No? Yan, kay Lorena at Marife, Aleli. Silang, may pagbati ni Nay Winnie at pagbati na rin natin, sa Patual family, Sister Catherine Flores, no?
Yan, salamat na Winnie sa pagbati mo sa aking mga anak, kay Casey at kay Kyle. Yan. Pinagsama ni Nay Winnie si Kali at saka si Kyle, no? Si Kali at saka si Kyle, no? Ayan, Kylie. Okay. Pagbati rin okay. Prayer request din ni Nay Winnie kay Corazon Madriaga, no? Kay Consuelo Silang. Yan, mga prayer request natin. At pagbati rin ni Nay Winnie kay Brother Rolly at sa buong Bombani Malasmas family. Pagbati rin natin kay Kuya Jimmy Gunyo. Yan. At sabi nga rin ay yan. Pagbati rin kay Ian, no, Maripe Alindrino family. Yan, kay Brother Alfonso Aquino, yan, mga tropa natin yan. Yan, sa buhay, okay? Sa Diyos po ang kapuruhan. Ano ho, at welcome po kay Marco J, no ho? Yan, kasama rin natin. At kay Jude Brigule, yan. Kay Kuya Rene, basta dyan. Yan po nagturo sa akin mag-gitara. Yan, si Kuya Rene. Yan, at nasama rin natin yung aming foreman, si Gilbert Reyes. No? That's all mga kapatid. At sa atin pong pagtatapos, tandaan po natin na ang Diyos ang siyang lumikha ng lahat at lahat ng paglikha niya ay perpekto sa ating buhay. At tayo po ay patuloy na magwala sa kanyang salita at mabago nito ang ating buhay at magkaroon tayo ng isang buhay na mapapayapa at kasiyasiya para sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong pagpapala. Salamat Panginoon dahil sa iyong salita ay nagkaroon ang mga bagay sa aming buhay. Patuloy na itinatalaga po namin ang aming isipan, ang aming puso na naaayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng kalinawan at pag-asa, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang anumang bagay na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kabigatan. Maging ito ay sa aming isipan, sa aming puso, at sa pagsunod sa iyong banal na Espiritu. Turuan mo kami, Panginoon, na panghawakan ang iyong salita at magbigay ng kalinawan at kaliwanagan ang salitang ito at magbunga, Panginoon, ng pagpapala. Patuloy na dalangin din namin sa aming mga kapatid na may karamdaman na ikaw, Panginoon, ang magkaloob ng kagalingan. Proteksyon sa aming mga paglalakbay saan man kami pupunta. At patuloy, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng kalakasang espiritual upang kami ay magkaroon, Panginoon, at maging kagamit-gamit sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala. Patuloy po namin kayong pinupuri at pinasalamatan. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is there. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.